Mabuhay mga kamarites at mga mahilig sa mainit-init na tsa mula sa lupain ng mga dragon. Narito na naman tayo sa Balitang Tsina, ang inyong tambayan para sa mga balitang hindi lang basta balita kundi mga katotohanang pilit ibinabaon sa limot, pero heto tayo, hinuhukay natin para sa inyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang trahedya na hanggang ngayon ay parang isang pelikulang suspense thriller na ayaw lagyan ng ending ng gobyerno ng China. Noong March 21, 2022, ang China Eastern Airlines Flight MU5735 ay bumulusok sa isang lambak sa Teng County, Wuzhou, Guangxi. Imagine, galing itong Kunming papuntang Guangzhou, chill lang sana ang mga pasahero, nag-iisip siguro kung anong kakainin paglapag, pero bigla na lang silang hinarap sa kamatayan. Ang eroplano mula sa cruising altitude na 8,900 meters, halos kasing daas ng 10 bundok apo, na pinagpatong-patong ay biglang sumungaw ng patayo, as in 90 degrees pababa, at bumagsak. Lahat ng 123 na pasahero at 9 na crew members tigok. Wala man lang nakaligtas, wala man lang himala. Ito na ang itinuturing na pinakamalalang air disaster sa China sa loob ng halos 30 taon. Pero ang nakakaloka rito, 2 taon na ang lumipas, ang gobyerno ng China ay parang sirang plaka, ayaw maglabas ng impormasyon. State secrets daw. Akala mo naman ay formula ng kung anong gayuma ang tinatago. Pero ang totoo, buhay ng tao ang nakataya rito. Ang dahilan ng crash? Unknown pa rin sa labas ng China, parang feelings ng crush mo, hindi mo malaman kung bakit bigla kang iniwan. Pero siyempre hindi papatalo ang mga netizens nitong Enero lang. Isang social media user sa Amerika ang nag-request ng investigation details mula sa National Transportation Safety Board o NTSB sa pamamagitan ng Freedom of Information Act. At dahil hindi kuripot ang Amerika sa impormasyon, ang report na ito ay na-post sa GitHub noong April 29. At dito na tayo magsisimulang mag-analyze, mga kabalitang China. Ayon sa latest NTSB report, ang flight data recorder o yung tinatawag nating black box ay nagpakita ng mga nakakapanghilakbot na detalye. 23 segundo bago tumigil ang recording, parehong fuel shutoff switches ng mga makina ng eroplano ang pinatay. Pinatay! Parang pinatay mo lang ang switch ng electric fan nyo sa bahay habang tanghaling tapat. Dahil dito, naputol ang fuel supply at syempre, ang autopilot nag-disengage na rin dahil ayoko na, bahala na kayo dyan ng mode ng system. Sa huling 20 segundo bago tuluyang mawalan ng kuryente, ang isa sa mga control sticks sa cockpit ay itinulak ng malakas pababa. Ang control wheel naman nagpakita ng abnormal na galaw. Hindi man sinabi sa data kung sinong piloto ang gumawa nito. Pero malinaw na may taong nagpupumilit na ibagsak ang eroplano. Parang may naglalaro ng video game pero totoong buhay at libu-libong buhay ang sangkot habang bumubulusok ang eroplano. Ang mga ailerons, yung flaps sa pakpak na nagkokontrol sa pag-ikot ng eroplano ay aktibo pa rin. Ibig sabihin, habang ang isang piloto ay pilit na ibinabaon ang eroplano sa lupa, ang isa naman ay malamang na sinusubukang bawiin ito. Isipin nyo ang tensyon sa loob ng cockpit na yon. Parang agawan ng remote sa TV, pero ang nakataya ay buhay ng 132 na tao. Ang data na ito ay tugma rin sa mga radar readings na inilabas ng Flight Radar 24 noong araw ng crash. Ang Boeing 737 ay mabilis na bumaba mula sa 29,000 feet o mahigit 8,840 meters hanggang sa 7,425 feet o mahigit 2,263 meters sa loob lamang ng 72 seconds. Grabe, mas mabilis pa sa pag-flush ng toilet ang pagbagsak nila. Tapos, sandaling umakyat ang eroplano ng mga 10 segundo malamang dahil sinusubukan ng isa pang piloto na iligtas ang lahat, pero agad din itong bumulusok muli. Huminto ang pag-record ng Black Box 23 segundo matapos patayin ang mga makina. Bakit? Kasi wala na itong backup battery. Parang cellphone mong mumurahin pag namatay ang main power. Dedo na rin ang system. Ang mga email sa pagitan ng NTSB at ng Civil Aviation Administration of China o CAAC ay nagpapatunay na ang data na ito ay ibinigay na sa mga autoridad ng China noon pa palang summer ng 2022. Pero bakit tahimik pa rin ang Beijing? Bakit parang may malaking cover-up na nangyayari? Ang eroplanong ito gawa noong 2015, medyo bago pa at nasa ilalim ng investigasyon ng parehong US at China dahil sa 1944 Convention on International Civil Aviation. Obligasyon ng gumawa ng eroplano na tumulong sa investigasyon, kaya nga pumunta ang 7 miyembro ng NTSB team sa China noong April 2, 2022 pero parang wala namang nangyari. Noong May 3, 2026,
Isang senior aviation expert at professional pilot na si Guo Fei ang nag-analyze sa latest NTSB report at sinabi niya sa The Epoch Times na human error o mas tamang sabihing human intentional action ang sanhi ng crash. Ginawang biktima ang mga pasahero ng sariling mga piloto. Naniniwala si Guo Fei na ang report na kumakalat online ay totoong totoo. May video pa nga mula sa Beijing Mining Company sa Wuzhou na nagpapakita ng eroplanong diretsyong bumubulusok ng patayo sa loob ng 5 segundo. Buo pa ang fuselage, walang apoy, walang sabog sa ere. Diretsyong bulusok lang talaga. Ang video na ito ay kumalat ng husto sa social media sa China at syempre, nagdulot ito ng matinding takot. Noong the 17th of May 2022, sinabi ng The Wall Street Journal, base sa analysis ng flight data recorder, na maaring sinadya ng piloto o may pumasok sa cockpit na hindi dapat nandoon. Sinuportahan din ito ng ABC News na nagsabing ang flaps ay hindi naka-extend at ang landing gear ay hindi nakababa. Ibig sabihin, wala talagang balak na mag-emergency landing ang eroplano. Ang balak ay magpakamatay at mandamay. Pero ano ang sagot ng CAAC? Rumors lang daw ito at nanliligaw sa publiko. Sus, parang gobyerno lang natin minsan, paghuli na sa akto, fake news agad ang hirit. Ang trahedyang ito na pumatay sa 132 katao ay nananatiling misteryo. Ang report ng CAAC noong March 2024 ay wala ring kwenta, walang problema sa eroplano, walang problema sa panahon, walang problema sa komunikasyon. Ano ang problema? Yung multo sa cockpit? Noong June 2025, may nag-leak na document na may official seal ng CAAC. Sabi doon, ang paglalabas ng detalye ng investigasyon ay makakasama sa national security at social stability. Alam nyo naman sa China, ang stability ay mas mahalaga pa sa katotohanan. Pero ang totoo, lalo lang nitong pinalalalim ang kawalan ng tiwala ng publiko. Sino ba naman ang gaganahang sumakay sa eroplano kung alam mong ang gobyerno mo ay mas pipiliin pang magtago ng sekreto kaysa sabihin ang totoo? Ngayon, tutukan natin ang mga bida o kontrabida sa cockpit ng MU-5735. Sabi ni Sun Shiying, ang chairman ng China Eastern Yunnan Airlines, ang captain ay si Yang Hongda, 32 years old, kinuha noong 2018 na may 6,709 flight hours. Ang tatay niya ay piloto rin sa parehong kumpanya, parang family business lang. Pero ang mas intrigante ay ang first officer na si Zhang Zhengping. Siya ay 59 years old, taga Yunnan, at may mahigit 31,769 flight hours. Isipin niyo, 40 years na siyang lumilipad. Grabe, baka mas matagal pa siya sa ere kaysa sa lupa. Siya ay isang 5-star captain, tinitingala sa industriya, at nag-train ng mahigit 100 na piloto. Kasama na dyan si Captain Yang Hongda. Ibig sabihin, ang teacher ay naging assistant na lang ng kanyang estudyante. Dito na papasok ang hugot at ang chismis na posibleng mitya ng trahedya. Bakit nga ba ang isang legendary pilot ay naging first officer na lang? Noong 2002, ang Yunnan Airlines ay pinagsama sa China Eastern Airlines. At syempre, ang malaking isda kinain ang maliit na isda. Ang merger na ito ay nagdulot ng maraming sama ng loob. Ang mga dating empleyado ng Yunnan Airlines ay naramdamang nalugi sila, mababang sweldo, walang promotion at matinding pressure. Sa madaling salita, nabudol sila. Ang mga piloto, kahit high-skilled professionals, ay tao rin na napapagod at nade-depress. Noong 2008, nagkaroon ng strike sa China Eastern Yunnan Airlines dahil sa sweldo at buwis. Kasali raw si Zhang Zhengping doon at dahil sa China ito, ang mga nagrereklamo ay pinaparusahan. Si Zhang, na dati ay may mataas na posisyon, ay na-demote bilang first officer. Isipin nyo ang pride ng isang veteranong piloto. Mula sa pagiging boss sa cockpit, naging sidekick na lang siya. Nabawasan ang sweldo niya ng libu-libong piso. Kung ikukumpara natin sa ating pera, baka umaabot sa milyon ang nawala sa kanya bawat taon. At sa kulturang Chinese, ang loss of face o pagkapahiya ay mas masahol pa sa kamatayan. May mga sabi-sabi pa nga noong May 2026, isang user sa platform na X ang nag-post na ang pag-demote kay Zhang ay isang uri ng paghihiganti ng kumpanya. May kumalat pang chismis na nag-iwan daw si Zhang ng isang sulat bago ang crash. Ang sulat na ito ay parang isang maanghang na menu. Binatikos daw niya si Xi Jinping dahil hindi raw ito marunong sa ekonomiya at ang mga pulisiya nito ang nagpabagsak sa bansa. Sinasabing si Zhang ay nag-invest ng lahat ng kanyang naipon na kung susumahin natin ay aabot sa mahigit 50,000 hanggang 100 pinto-pintong sa Evergrande.
Alam niyo naman ang Evergrande, yung higanting kumpanya sa real estate na parang bula na pumutok. Nawala ang lahat ng pera niya. Galit na galit daw siya sa gobyerno dahil hinayaan nilang mangyari ito habang ang mga ordinaryong investor ang nagdurusa. Ang balita, mga 4 na tao raw ang nakakita sa sulat na ito bago ito itinuring na top secret ni Wang Xiaohong, ang Deputy Minister ng Public Security. Kung totoo man ito, ang MU-5735 ay hindi lang accident, kundi isang revenge to society. Isang desperadong hakbang ng isang taong wala nang makitang pag-asa. Dito sa Balitang China, alam natin na ang mental health ay hindi biro. Pero sa China, parang bawal malungkot, bawal magreklamo. Ang aviation safety ay nakadepende sa maayos na pag-iisip ng piloto. Kung ang isang piloto ay bugbog sa trabaho, demoted sa posisyon at simot ang bank account dahil sa palpak na sistema ng bansa, talagang sasabog ang dibdib niyan. Ang kawalan ng transparency sa China ang dahilan kung bakit lalong nagagalit ang mga tao. Bakit hindi ilabas ang final report? Dahil ba nakakahiya o dahil ba ayaw nilang aminin na may mga butas sa kanilang perfect na sistema? May isa pang teorya na lumabas sa Pingkong, isang overseas platform. Sabi ng ilang netizens, baka raw binaril ng military ng China ang eroplano kaya ayaw ilabas ang investigasyon. Ang mga pamilya raw ng biktima ay binabantayan, bawal lumabas ng bansa at bawal magsalita. Parang sa panahon ni Mao Zedong at Lin Biao, kung saan ang mga political struggles ay nagre-resulta sa pagbagsak ng mga eroplano. Pero siyempre, commercial flight ito, kaya kung may missile mang tumama, makikita yan sa radar at sa mga pira-pirasong labi ng eroplano. Pero hanggat walang linaw, ang mga conspiracy theories na ito ay parang apoy na lalong lumalaki dahil sa hangin ng sikreto. Suriin din natin ang pamunuan ng China Eastern. Si Liu Xiaoyong, ang dating chairman, ay biglang nag-retire 4 na buwan matapos ang crash. Tapos noong January 2026, natsugi na siya sa partido dahil sa korupsyon. Marami ang nag-uugnay sa kanya sa MU-5735. Sabi ng mga empleyado, ang management daw sa ilalim ni Liu ay torture. Isipin nyo, sa loob ng kumpanya may matinding tensyon, tapos may trahedya pang ganito. Ang pagbagsak ni Liu ay tinitingnan ng publiko bilang karma para sa lahat ng pagmamaltrato sa mga empleyado. Sabi nga ng isang empleyado, ang safe landing para sa taong tulad ni Liu ay isang pantasya. Sa huli, ang NTSB report ay isang sampal sa mukha ng mga otoridad sa China. Kinumpirma nito na may nakuhang data ang China pero pinili nilang itago ito at lukuhin ang publiko. Ang bawat post sa social media tungkol sa MU-5735 data ay mabilis na dinedelete ng mga sensors. Pero habang pilit nilang itinatago ang katotohanan, lalo lang itong bumabaho. Ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Pero sa isang bansang ang stability ay mas mahalaga kaysa sa buhay, may pag-asa pa nga ba? Kaya naman mga kabalitang China, ang MU-5735 ay hindi lang kwento ng isang bumagsak na eroplano. Ito ay kwento ng isang sistemang bulok ng mga pilotong biktima ng politika at ng isang gobyernong mas takot sa katotohanan kaysa sa kamatayan ng sarili nitong mamamayan. Hanggang dito na lang muna ang ating tsaa para sa araw na ito. Huwag kalimutang maging mapanuri dahil sa mundong puno ng sikreto, ang paghahanap sa katotohanan ay ang pinakamalaking rebelyon. Ako, ang inyong lingkod, nagpapaalam at nagsasabing ang katotohanan ay parang utot. Kahit anong tago, lalabas at lalabas pa rin ang baho. Hanggang sa susunod dito lang sa Balitang China!